Ama, hindi ka na lang ba pwedeng pumunta ngayon, pakiusap? Wika ni Yunhee sa kanyang ama, habang ito ay nagmamakaawa. Napatingin naman si Dojon sa kanyang anak, at napasabi, Yunhee, ikaw. Nanginig naman sa takot si Yunhee, napapatingin na lang ito sa kanyang ibaba, habang nanginginig sa takot. Dagdag pa ni Dojon, mahina ka talaga pagdating sa horror movie, hindi ba? Bigla naman lumabas ang isang babae sa isang balon sa pinapanood nilang horror movie. Nagkunwari namang natatakot si Yungyung sa kanilang pinapanood. Kaya ito ay kunwaring napatakip ng mata nang ito ay nakita niya. Habang si Carcel naman ay seryosong-seryoso na nanunood. Ngunit nang ito ay nakita ni Yunhee, ito ay naiyak sa takot, at napakapit sa binti ng kanyang ama. Nakita naman ni Yungyung si Yunhee na nakakapit sa binti ni Dojon. Kaya ginaya rin ito ni Yungyung, habang natutuwa at nag-e-enjoy na nakakapit. Natutulala naman si Dojon sa biglang pagkapit ni Yunhee sa kanyang binti. Naiiyak namang napatanong si Yunhee sa kanyang ama, pwede ka bang manatili na lang, ama? Habang si Yungyung naman, ay sinusulit na suntukin ang binti ni Dojon, habang napapasabi, iligtas mo ako master. Ngunit ito ay napansin ni Dojon, kaya ito ay napasabi, teka. Dagdag pa ni Dojon, habang napatingin ng seryoso kay Yungyung, hindi ka natatakot kahit kunti, hindi ba? Kinabahan naman si Yungyung sa tanong ni Dojon, napasabi na lang ito, hindi totoo yan. Napasabi naman si Dojon, sasama ka sa akin bilang parusa. Ano, pero umuulan ng malakas sa labas, wika ni Yungyung. Habang ang tatlo ay nag-uusap, si Carcel naman ay natatakot na sa kanyang pinapanood. Dagdag pa ni Yungyung, ayokong mabasa ng ulan, bigla namang tinaas ni Yunhee ang kanyang kanang kamay, at napatanong sa kanyang ama, hindi ba ako pwedeng sumama? Napatingin naman si Dojon sa kanyang anak, at napasabi, hindi. Dahil masyadong delikado, pero sisiguraduhin kung babalik kami agad. Gaano kabilis? Tanong ni Yunhee sa kanyang ama. Napasabi naman si Dojon. Dahil aabuti ng 1 oras ang pag-commute pabalik, at papunta doon sakay ng taxi, siguro aabuti ng 2 oras. Lalo naman nanginig sa takot si Yunhee, nang biglang lumapit sa screen ng television, ang babaeng lumabas sa balon. Napasabi na lang si Yunhee, habang napapapikit sa takot, hindi. Ang 2 oras ay sobrang tagal, baka mahimatay na talaga ako noon sa sobrang takot. Kung gayon, gaano katagal dapat, wika ni Dojon, tinaas naman ni Yunhee ang kanyang kaliwang kamay, habang nakataas ang dalawa niyang daliri, at napasabi, 30 minuto. Hindi, 20 minuto, napangisi naman si Yungyung sa sinabi ni Yunhee, at napatanong, ito ay aabuti ng 2 oras. Ngunit gusto mo kaming makauwi agad ng 20 minuto. Wala ka bang common sense? Nainis naman si Yunhee sa mga sinabi ni Yungyung. Kaya ito ay lumapit kay Yungyung, at napasabi, Yungyung. Sumusobra ka na, napayuko na lang si Yungyung sa takot, at napasabi, magiging posible ba ito? Naniniwala ako na ito ay magagawa, ipupusta ko pa ang aking leeg para dito. Hinawakan naman bigla ni Dojon ang ulo ni Yunhee, para ito ay kumalma. At napasabi, gagawin ko ang lahat para makauwi sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Dojon, habang binubuksan ang pinto, dahil nandito si Carcel. Hindi mo na kailangang matakot, babalik din kami agad. Napapayuko na lang si Yungyung, at hindi na nagpaalam kay Yunhee, dahil sa mga sinabi niya. Nagmakaawa naman si Yunhee sa kanyang ama, habang napapasabi kay Dojon, bumalik ka agad ama. Si Carcel naman ay lalong natatakot sa kanyang pinapanood. Nang umalis si Dojon at Yungyung sa bahay, lumapit agad si Yunhee kay Carcel, at ito ay niyakap niya ng sobrang higpit. Napapaiyak na lang si Yunhee sa takot, habang nanunood sa television. Napatingin naman si Carcel kay Yunhee, at napatanong, hindi ba pwedeng iba na lang ang ating panoodin? Samantala, pupunta ang ating kwento sa labas, kung saan ang buong paligid ay binalot ng malakas na ulan. Kargang-karga naman ni Dojon si Yungyung, habang ito ay tumatalon-talon sa itaas ng mga gusali. Dahil sa pagkarga ni Dojon kay Yungyung, ito ay napatanong, Master.
Hindi ako sa nagrereklamo, pero kailangan mo pa ba akong buhatin ng ganito? Napasabi naman si Dojon, hindi makakatulong, kung gusto nating makabalik ng mabilis. Pero pwede akong mag-transform, at buhatin ka sa likuran, wika ni Yungyung. Napasabi na lang si Dojun kay Yungyung, mas mapapansin tayo ng mga tao sa binabalak mo. Lalong tumakbo si Dojon ng mabilis, kaya ang pressure ng hangin ay lumakas. Napasabi na lang si Yungyung, teka, master, sandali. Ang pressure ay masyadong malakas, dagdag pa ni Yungyung, habang napapanganga, dahil sa lakas ng pressure ng hangin. Oo nga pala master, saan pala tayo pupunta? Napasabi naman si Dojun, habang seryosong tumatakbo, ang portal na pinuntahan natin kaninang tanghali. May halimaw doon na kailangan nating tignan, dagdag pa ni Dojun, dahil natatakot si Yunhee ngayon. Kailangan kong patayin ito sa loob ng 5 minuto, pero hindi ko alam kung kakayanin ko. Napasabi naman si Yungyung sa kanyang isipan, nang ito ay narinig niya, kung iyon ay makatiis ng 5 minuto. Iyon ay Diyos na at hindi halimaw, teka, hindi na iyon kapanipaniwala. Nang nakarating na sila Dojon sa loob ng portal, napasabi si Yungyung, wala na ang mga nagtitinda. Sila pa naman ang aking inaasahan, syempre naman, kailangan nilang umuwi ng bahay, wika ni Dojon. Pagkatapos ni Dojon magsalita, ito ay agad bumaba patungo kung nasaan ang goblet. Sa paglanding ni Dojon naramdaman niya agad ang enerhiya na nilalabas ng goblet. Bigla naman napatanong si Yungyung habang hinihimas ang kanyang pisngi dahil sa ginawa ng pressure ng hangin. Pero wala akong nakikitang halimaw kahit saan, lumapit naman si Dojon sa goblet, at kinuha ang mga map fragment sa kanyang bulsa. Habang nilalagay niya ang mga fragment sa goblet, ito ay napasabi kay Yungyung, maghintay ka lang, at makikita mo. Sa paglagay ni Dojon sa goblet, kinalabutan si Yungyung, at napasabi, teka. Parang may nararamdaman akong hindi maganda dito. Sa paglagay ni Dojon ng mga map fragment sa goblet, ito ay biglang lumabas sa ilalim ng lupa. Biglang napahawak si Yungyung sa binti ni Dojon, nang nakita niya ang goblet na biglang lumabas sa lupa. Habang napapatingin si Yungyung sa butas na ginawa ng goblet, ito ay napasabi, ito ay parehas sa pagbukas ng mga movie sa television. Magiging perpekto ito kung may lalabas na flash ng liwanag mula rito. Lumiwanag ng sobrang lakas sa paligid ng biyak na lupa, sa itaas naman nito ay may isang maliit na bilog ang namuo. Dahil hindi inaasahan ni Yungyung, na magiging totoo ang kanyang sasabihin, biglang nasilawan ang kanyang mata, napapasigaw na lang si Yungyung sa sobrang liwanag. Habang si Dojon naman ay hindi naaapektuhan sa mga malakas na liwanag. Sa isang bilog na ilaw, may isang maliit na nilalang ang narito. Ito ay may asul na buhok, mahabang tenga, at may puting damit. Ito ay napatingin kay Dojon, at napasabi, ikaw pala ang nagpalaya sa akin. Napapatingin na lang si Dojon sa maliit na nilalang na nasa harap niya. Dagdag pa ng maliit na nilalang, ako si Nerges, ang manager na minsang nagbabantay sa tutorial, sa Central Universe ng tutorial. Nagpapasalamat ako sa iyo sa paggising mo sa akin mula sa isang walang katapusang loop. Pero para makita mo kung may qualification ka, ngunit biglang sumabat si Yungyung sa sinabi ni Nerges. Wika ni Yungyung, hoy ikaw, anong uri ka ba, dahil sa pagsalita ni Yungyung. Hindi na natapos ni Nerges ang gusto niyang sasabihin. Kaya napatingin si Nerges sa kanyang ibaba, at napatanong, sinong malakas ang loob na sumabat sa aking pagsasalita? Ngunit nagulat si Nerges nang nakita niya na ang sumabat sa kanya ay isang dragon. Kaya ito ay napatanong kay Yungyung, habang takot na takot, dahil sa mga salitang nasabi niya kay Yungyung. Bakit ka nandito? Narinig ko, na ang lahat ng mga dragon, ay nasa ilalim ng walang hanggang pagtulog. Napatanong naman si Yungyung, habang ito ay nangungulangot, anong pinagsasabi niya? Pinatunog ni Yungyung ang kanyang mga kamay, at napatanong kay Dojon, Master, pwede ba tayong umuwi kung matalo natin ang nilalang na yan? Tumango naman si Dojon kay Yungyung, kaya napasabi si Yungyung kay Nerges, nakita mo yun? Kaya maghanda ka ng magdasal,
Natakot naman si Nerges sa kung ano ang gagawin sa kanya ni Yongyong. Kaya ito ay napatanong, teka lang, hindi ba ikaw ang dakilang species ng dragon na ipinanganak sa Central Universe? Dagdag pa ni Nerges, habang napapaduro kay Dojon, kaya bakit ka nakikinig sa taong yan? Dahil sa mga walang kakwentang-kwentang sinabi ni Nerges, napadutdat si Yongyong sa kanyang tenga, at napasabi, sinong may paki? Nagulat naman si Nerges, at napatanong, ano ulit iyon? Napatingin naman ng masama si Yongyong kay Nerges, at galit na galit niyang tinanong, sino ang may paki? Kung may dignidad ang mga dragon, pinapakain ba kami ng pride na yan? Binibigyan ba kami ng braised short ribs, o kaya spicy braised chicken? Wala namang naiintindihan si Nerges sa mga pinagsasabi ni Yongyong, kaya ito ay napatanong kay Yongyong, ano? Napatingin naman si Dojon sa kanyang cellphone, para makita kung ilang minuto na ang kanilang tinatagal. Nang nakita niya na medyo na, silang nagtatagal sa loob ng portal, ito ay napatanong kay Nerges, may huli ka pa bang gustong sabihin? Nilabas ni Dojun ang kanyang assistant beads, dagdag pa ni Dojon, habang nilalagyan ng maraming kiyang assistant beads na hawak niya, wala akong oras para sa ganitong bagay. Habang hawak-hawak ni Dojon ang assistant bead, ito ay gumawa ng isang great sword. Nang maghahanda na sanang umatake si Dojon, para tapusin na si Nerges. Biglang napataas si Nerges ng kamay para ito ay sumuko kay Dojon, at napasabi, habang natatakot sa gagawin ni Dojon sa kanya, kung papatayin mo ako, hindi mo magagawang hamunin ang Central Universe, napatanong naman si Dojon. Habang pinipigilan niya ang kanyang sarili na umatake, hindi ko mahahamon, lalo namang kinabahan si Nerges, kaya naman lalo niyang pinaintindi kay Dojon, kung bakit mahalaga siya ng buhay, wika ni Nerges. Kung mamatay ako, ibig sabihin walang magiging manager para sa tutorial zone. Na nangangahulugan na ang daan pababa ay mahaharangan. Nakuha mo na ba ngayon, tungkol sa kung gaano ako kahalaga? Inangat naman ni Dojon ang kanyang espada para umatake, at napasabi, hindi na yun mahalaga. Dahil ang kailangan ko lang gawin ay ibigay ang entrance ticket. Lalo namang kinabahan si Nerges sa mga sinabi ni Dojon, kaya ito ay napasabi, teka, bakit kailangan mo ng ticket sa umpisa pa lang? May iba pang paraan, para makuha mo ang ticket nang hindi ako pinapatay. Lumapit si Nerges kay Yongyong, at Dojon. Ito ay napaluhod sa lupa at napasabi, yuyuko ako sa harap mo ng ganito. Patawarin mo ako sa pagiging walang pakundangan, mangyaring huwag mo akong patayin. Napapatingin na lang si Dojon kay Nerges, habang nakikitang nagmamakaawa si Nerges sa kanyang buhay. Habang si Yongyong naman ay nadidismaya sa kanyang nakikita. Dahil sa pagluhod ni Nerges kay Dojon, nakumpleto na ni Dojon ang special quest na natanggap niya. Ito ay nakatanggap ng isang mensahe galing sa window screen. Nakatanggap ka ng pag-aproba ni Nerges, bigla namang lumabas ang isang supot ng bag sa harap nila Dojon. Napatanong naman si Dojon nang ito ay nakita niya, ito ba ang entrance ticket? Habang si Yongyong naman ay naglaway, at napasabi sa kanyang isipan, isa ba tong bagay na makakain? Nang nakuha na ni Dojon ang entrance ticket, biglang may lumabas na mensahe ulit, wika nito, dahil nakatanggap ka na ng bundle ng entrance ticket. Bubuksan na ang tutorial zone ng Central Universe, bigla namang binaba ni Dojon ang kanyang espada malapit kay Nerges. Kaya dahil doon, nagulat at nabigla si Nerges, nang ito ay biglang binaba ni Dojon sa lupa malapit sa kanya. Habang ito ay nakapikit, pinagpatuloy pa din niyang lumuhad, dahil sa sobrang takot niya kay Dojon at Yongyong. Hindi niya nanamalayan sila Dojon, at Yongyong, na naglalakad palayo sa kanya. Habang naglalakad palayo sila Dojon kay Nerges, sinubukan naman tikman ni Yongyong, ang entrance ticket na natanggap nila mula sa special quest na nakuha ni Dojon. Nang ito ay natikman ni Yongyong, ito ay napasabi sa kanyang isipan, mukhang hindi ito nakakain. Nagpatuloy pa din pumikit si Nerges, habang ito ay napapaluhod. Napasabi naman ito sa kanyang isipan, hahayaan niya ba talaga akong mabuhay? Hindi, maaari niya akong patayin, dahil nakuha na niya ang tiket ngayon. Ano ang magagawa ko para mabuhay,
Napansin naman ni Nerges na sobrang tahimik ang paligid, kaya ito ay napasabi sa kanyang isipan, bakit biglang tumahimik bigla? Dahil gustong malaman ni Nerges, kung bakit biglang tumahimik ang paligid. Binuksan niya ang kaliwang mata niya, para makita kung ano ang nangyayari. Sa pagmulat ni Nerges ng kanyang kaliwang mata, nakita niya si Dojun na umaalis. Bitbit si Yungyung, at ang supot na naglalaman ng entrance ticket. Nabigla naman si Nerges, at hindi inaasahan na hindi talaga siya papatayin ni Dojun. Napasigaw na lang ito, habang napapatanong, ano, aalis ka lang? Hindi naman ito pinansin ni Dojun, napatalon lang ito pabalik. Habang nasa ere si Dojun, dahil sa kanyang pagtalon ng mataas, ito ay napasabi sa kanyang isipan, tapos na ang trabaho ko, basta maibigay ko ang entrance ticket. Ipapaubaya ko na lang ang natitira sa ibang hunter, habang hawak-hawak si Yungyung ni Dojun, ito ay napasabi sa kanyang isipan, habang hindi nagugustuhan ang kanyang sitwasyon. Parang bagahe na naman niya akong hinahawakan, pupunta naman ang ating kwento sa pasukan ng Central Universe sa Soday Mountain. Kung nasaan ang miyembro ng Behemoth Guild, ang mga miyembro ng Behemoth ay sila Li Ganghyun, Ryu Janyol, at ang blonde na babae naman ay si Moon Aegyeong. Bigla namang napasabi si Ryu Janyol, habang napapatingin sa malaking butas na nasa lupa, o ang daan para sa Central Universe. Kailan tayo makakapasok? Ano ang silbi ng pagpatay ng 100 halimaw? Hindi man lang lumalabas ang totoong pasukan patungo sa Central Universe. Napasabi naman si Li Ganghyun, kalimutan mo na yon. Bumalik na lang tayo, at mag-report sa direktor kung ano ang nangyari ngayon. Napatingin naman si Ryu Janyol kay Li Ganghyun, at napasabi, ano? Babalik ka agad. Magpahinga muna tayo, napasabi naman si Li Ganghyun, habang naglalakad, magiging mas madali na ito mula ngayon. Dahil mas marami na tayong miyembro ang pupunta dito. Kaya konting tiis lang Janyol, bigla namang napangiti si Ryu Janyol sa sinabi ni Li Ganghyun, at napasabi, mga baguhan na miyembro. Napalingon naman bigla si Li Ganghyun kay Ryu Janyol, at napasabi, hindi baguhan, kundi karagdagang miyembro. Huwag mong isipin ang pagharap sa kanila nang walang ingat. Dahil parte sila ng ibang guild, napangiti naman si Ryu Janyol, at napatanong kay Li Ganghyun, tigilan muna ang pagrereklamo, pwede ba? Dagdag pa ni Ryu Janyol, kahit ang mama ko hindi nagrereklamo kagaya mo, bigla naman napatanong si Moon Aegyeong kay Ryu Janyol, kaya ba ganyan ang pagkatao mo? Napangisi naman si Ryu Janyol, at napasabi, ano? Ininsulto mo ba ang nanay ko? Isusumbong kita para dyan, napakamot na lang si Moon Aegyeong, at napasabi, saan ka natutong magsalita ng ganyan? Ikaw ang pinakamasamang taong kilala ko.